my beloved Boss Mike Cervera. Mas may wenta ito. Alin yan, Boss Mike? Ito. Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018. Dito nyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Medyo masalimuot itong issue nito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung paano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Kaya ito, himuyin natin ng husto ang istoryang ito. Nako. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng dalawang frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino Administration. March 2016, bago natapos ang Aquino Administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata, specifically ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa dalawang frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 20... Ayan, mga kababayan, pakinggan nyo maigi to ha, mahalaga to kaysa kay kay Katibuni. Oo ha, wala na yun, no? Lusaw na agad ha. Sabi ko sa inyo, sa mga bagong dating, huwag nyo kakalimutan mag-like. Opo ha, para naman manalo tayo. Okay, sige tuloy. 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017 sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa Frigate Acquisition Project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Pero, ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Wow! Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Tigas na mukha, di ba? Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this and he was complaining why there is yet no order to deliver na nanalo siya. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So masulat to Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address. Yung Koreano na nagbili ng barko
all been kept to the Philippine government, went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana, and Lorenzana, nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inendorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang maglinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Parang si Duterte rin lang. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Tales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Pilipino. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company. Dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CMS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project na na-initiate ng Aquino administration. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari itong magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. Pero kung hindi sana ito pinakilaman ni Duterte at Bongo, di hamak na mas naging primera klase pa ang mga barko. Sige lang, isa ito sa mga itakaso natin sa kanila pag wala na sila sa pwesto. Yo! Paano nga naman hindi pakikialaman nila Digong yan makakatulong nga yun sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Siyempre, ayaw ni Digong at ni Go. Diba, mga kababayan? Ni Digo. Sino yung Digo? Digong at si Go. Sabaw no? Diba, mga kababayan? Paano naman, diba? O ngayon nga, sinampahan na nga ng kaso ni Trillanes ngayong araw. Doon sa ombudsman. Diba? Ngayong araw ho, mga kababayan, kaya pahanap nga ako ng topic kay Trillanes kasi wala nang kwenta yung mga kalaban natin. Oo, sila Maharlika, sila Katibuni, sila Rocky, si Kibuloy, tatago na, si Digong, hindi na makatayo. Digong, oo, Digo talaga Diba sabaw na sabaw. Ito na nga yun. Dati, mga kababayan, abay, marami talagang mga mga nangyayaring korupsyon sa pamumuno ni Digong ninyo. Kaya lang, Maring Betty, hindi nga ito na papansin dahil alam nyo na, lahat hawak nila. Etong grupo ng mga Duterte, etong mga grupo ng mga Duterte, mga kababayan, walang ginawa kundi propaganda ng propaganda, topic dito ng mga kasinungalingan, labas ng mga kung ano-anong mga peking akusasyon. Puro lang akusa ng akusa Oo, kung inyo namang mapapansin, mga kababayan, eto namang kalaban nila, yung nilalabanan nila, ang gobyerno at mga nakikisimpatya, mga kababayan, abay wala namang ginawa kundi habang sila itinitira ng tinitira sa social media, di ba? Sa propaganda nila, abay, demanda naman ang demanda. Alam nyo, nakita nyo yung pagkakaiba? Sige lang, tira kayo lang ng tira, pero kami ng demanda. Kasi mga kababayan, bakit ko nasabi yon? Kasi yung tira ka lang ng tira sa social media, tira ka lang ng tira ng sa mga sabi-sabi, mga palabas ka ng palabas ng mga paninira, walang walang tama doon Walang tira ba? Sabi nga doon sa kabilang barangay,
Walang tira yan, di ba? Pero eto mga kababayan, dito sa mga sumisimpatya kay Pangulong Bongbong Marcos, abay meron yan kasi may demanda kayo. Medyo masalimot itong issue nito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung papaano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Ako, ayan pinapailaliman. Sa salitang Tagalog kasi yung pinapaalaliman, medyo malalim yun kasi ilalim nga. Hindi, malalim yun. Ibig sabihin, pinapailaliman, niloloko, winawalang ya, binubudol, ganon. Ganon ang ibig sabihin ng pinapailaliman eh. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng 2 frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino administration. Panahon niya ni Aquino, mga kababayan. Siyempre, tignan din natin kung ano yung nagawa naman. Kaya lang nga na-aprobahan nito ng panahon naman ni Digong Niño. Maria Organic, Romy Lagrana. Opo, March 2016, bago natapos ang Aquino administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. So ayan may nanalo na sa bidding, mga kababayan. Meron nang nanalo pero bakit tila ba biglang nagbago? Kasi malaki pala ang kitaan dito. Biruin mo. Parang ang kagustuhan ng mga nasa Navy natin, yung kanilang alam na na gamitin. Pero pinipilit nila Digong at ni Bongo, parang ganon. Parang pinipilit nila na, ay, wag yan. Eto, ganito, mas maganda, Nako! Sige, tuloy na nga natin. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata. Kita nyo? Parang bakit kailangan pang may palitan? Yun na nga yung naaprobahan. Mga kababayan, dito na papasok. Papasok na si Bongo dito. At saka si Digong Niño. Si Digong Niño ba, na matakaw din siya kwarta? Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Yan na nga. Yan na nga yun. Ibig sabihin, mga kababayan, mas kabisado nila yun na paandarin. Kaya lang nga, biglang, bakit kailangan mabago? Kaya naging issue ito Kaya naging issue, mga kababayan, nung panahon ni Digong Niño. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Yan ang gusto. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang tactical. Pero mga kababayan, ipipilit yung hindi pa nasusubukan. Nagaling ng Hanwha daw. Paano naman yun? Pero hindi pa nga kabisado at hindi pa nga alam kung paano yan nagamitin Bakit ipipilit mo sa mga Navy natin yan? Ibig sabihin, mga kababayan, wala talaga silang pakialam. Diba? Walang pakialam ito Ang laki nga ng tulong dapat na ito para magpatrolya dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dito sa mga kagagawan netong mag-ama, ayun, hinayupak. Sige, tuloy. Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Yan ang proven na. Yan ang Thales na mga gusto ng mga natin, Navy. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Ayan na, mga kababayan. Pero mo, makakatipid ng 1 bilyon. Ayaw! Bakit yan? Hindi ba nakakapagtaka, mga kababayan? Bakit ayaw mo na makatipid ang gobyerno ng 1 bilyon? 1 bilyon yun, mga kababayan. Kung 1 bilyon yun, napakaraming pwedeng eskwelahan. Makakapagpatayo na yon ng ilang classroom. Pabahay. Maraming pwedeng gawing proyekto Pero bakit? Di ba kayo nagtataka?
Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 2017. Kaya may ebidensya ha. Baka sabihin nyo na naman. Di ba? Baka sabihin nyo na naman ha. May ebidensya si Bongo. Bongo nasangkot ilang beses itong tinanggi ni Bongo Di ba? Humihirit pa nga nung nakaraan na wala daw siyang kinalaman dyan. Ano to? Nakapirma, may dokumento. 17, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Bongo! Ikaw pala nagbigay syempre nakialam, di ba? Maliwanag dyan na nakialam. Mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi, nung panahon na yan, si Bongo parang lumalabas na little president yan. May power yung boses ni Bongo dyan nung araw, nung panahon nila. Gets nyo, Don Pepe? Senator, tuloy mo lang. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017 sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa Frigate Acquisition Project para sa isang meeting sa Malacanang. Kita nyo, sumulat pa. Mag-meeting sila sa Malacanang kasama si Digong ninyo. Diba? Anong gusto ninyo? Masusunod yung gusto ko o yung gusto ninyo? Ako ang presidente. Diba? Si Digong ganun Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. Kita nyo, mababang kalidad na nga, mahal pa. Di ba mga kababayan? Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Kita nyo na magkaroon ng kapaboran sa ibang kumpanya na dayuhan din para mga kababayan, maisakripisyo yung dapat na kasanayan at magiging kumbinyente itong mga Navy natin. Kita nyo kung gaano ka siya mang-ugali. Pero ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Ano sabi ni Bongo? Eto na. Bongo denies intervening in Navy selection of weapon system supplier. Anong sinasabi mo? Halatang-halata tuloy mga kababayan na talagang napakasinungaling pala neto si Bongo. Meron pinapakita na ebidensya itong si Trillanes. Nakita nyo naman, di ba? Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Tigas na mukha, di ba? Tigas na mukha, no? Pinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Di ba? Ayan na, nagkabukuhan na. Sabi ko nga, darating din ang katotohanan talaga kahit anong gawin ninyong pagtatagot, pagtatanggi. Abay, darating at darating doon, Win Montero, thank you. Di ba? Darating at darating doon sa katotohanan Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. Kita nyo, no? Abay, napanalunan na. Abay, wala pa ring PO. So, yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So, legal referred it to Lorenzana. So, nagsulat si Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Hindi pa natapos dyan. Meron pa. Binanggit uli ito ni Duterte. Ano yon? Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address.
yung Koreano na napagbili ng barko who sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. Bong, ayusin mo yan! Ha? Yung mga Koreano, ayusin mo, Bongo. Huwag kang magpapadaig, inchik ka. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Oh, yan, aamin din. Sabi ko sa inyo, darating din ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Inendorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. Oh. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Hindi! Huling-huli na. Abay, lumulusot pa. Tuloy. Siyempre hindi. Parang si Duterte rin lang. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Thales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Kita nyo yung Thales, pinaglalaban nito ha, nila Admiral. Ngayon mga kababayan, magugulat kayo. Pinaglalaban nila kasi yun yung sanay sila at yun yung makabago, yun yung updated. At natutunan na nila kung paano gamitin. Magugulat kayo, bakit tinanggal itong si Admiral? Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Yun naman ang nangyayari, di ba? Kapag kontra ka kay Digong, kay Bongo, sigurado, oo, kung hindi kaso, tigok. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company. Kita nyo, no? Grabe, mahigit 1 bilyon. Daming pera. Dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CMS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project na na-initiate ng Aquino administration. Maganda yung proyekto. Maganda yung proyekto, mga kababayan, na ang nag-initiate yung nakaraang administrasyon. Yung yumaong si Aquino, si Pinoy. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari ito magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. Kita nyo, ayaw ng mga digong nyo yung magamit sa West Philippine Sea kasi nag-blood compact sila ni Xi Jinping. Blood compact sila, ganyan, brother tayo, di ba? Kailangan wag mong pakikialaman ang West Philippine Sea, Digong. Di ba? Ganun yun eh. Sabi naman ni Digong, yes, master. Hindi ko pakikialaman yan. Ganun eh. Pero kung hindi sana ito pinakilaman ni Duterte at Bongo, di hamak na mas naging primera klase pa ang mga barkong ito. Sige lang, isa ito sa mga ikakaso natin sa kanila pag wala na sila sa pwesto. Ayun na nga, narinig ninyo. Isa yan sa ikakaso niya pag nawala na sila pwesto. Ayun, nagkaso nga kanina. Tinotoo ni Senator Trillanes, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.